Kakagawa lang ng Iran ng isa sa pinakamatalino at planadong hakbang nila sa mga nagdaang taon. Nagtagumpay silang itulak si Netanyahu na subukin si Trump at sinusubukang baguhin ang mga patakaran ng labanan pabor sa kanila. Alam na natin na nitong linggo nagpakawala ang Iran ng ballistic missile sa Israel. Para maintindihan kung bakit sa gitna ng negosasyon nito nangyari, kailangan mo ng 90 segundong konteksto bago tayo makarating sa mahalagang bahagi. Noong Nobyembre 2020, pumayag ang Hezbollah, proxy ng Iran na kontrolado ang malaking bahagi ng Lebanon, na umatras mula sa hangganan ng Israel at magdisarma bilang bahagi ng US-brokered na tigil putukan. Patuloy na nagtatayo muli ang Hezbollah, patuloy na nagpapalipad ng mga drone at nagpapaputok ng mga rocket sa kabila ng hangganan. At nang magsimula ang digmaan sa hangganan kasamang Iran noong huling bahagi ng Pebrero at napatay si Khamenei, ginawa ng Hezbollah ang eksaktong dahilan kung bakit sila binuo, binuksan nila ang pangalawang front at malawakang inatake ang Israel. Siyempre, patuloy din gumaganti ang Israel. Dahil sa patuloy na pagbabago at paglala ng digmaan ng Israel at Hezbollah, nagpasya ang US na makialam. Tinawagan ni Trump si Netanyahu at ayon sa isang opisyal, gumamit siya ng mas makukulay na salita kaysa sa publiko at sinabi niyang dapat na itong tumigil. Linggo ng umaga, nagpaputok ang Hezbollah ng rocket sa hilagang Israel, kaya tinorget ng Israel ang command center sa Dahiya. Ang Iran, na hayagang nababala na anumang pag-atake sa Beirut ay magdudulot ng ganting aksyon, ay tinupad ang banta at dinala ang buong sitwasyon sa mas mataas na antas. 11 ballistic missiles ang pinakawalan papunta sa isang airbase sa hilagang Israel. Ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng kaguluhang yon? Ang palitan niyon, rocket, pag-atake sa Beirut at missile ng Iran ay mukhang lumalala at tila hindi na nakokontrol. Gayunpaman, ang totoo, ito ay Iran na isinasagawa ang isang estratehiya na matagal na nitong pinaghahandaan sa loob ng maraming taon. Ang mesa, ayon sa tagapayo ng kataas-taasang pinuno matapos sa lakayin ng Israel ang Beirut, ay nasunog na naman sa ikatlong beses. Ngunit hindi talaga yon ang nangyari. Hindi talaga umiiral ang mesa dahil hindi naman interesado ang Iran sa kasunduang nuklear. At para maintindihan ang mga negosasyong ito, kailangan mo ring maintindihan na mas mahalaga at mas mahalagang alalahanin ang Iran. At ang alalahaning iyon ay ang kaligtasan ng Hezbollah. Isipin mo itong parang laro sa perya na may martilyo. Tatamaan mo ang isang target tapos lilitaw ulit sa iba. Habang may matinding parusang pinansyal ang Iran at posibleng kailangan nilang pumayag sa kasunduan, alam nilang dapat muna silang manahimik. Pero hindi naman sila masyadong nag-aalala tungkol doon dahil para sa kanila marami silang oras. Naniniwala sila sa kanilang mga propesya at hinihintay lang nila ang tamang pagkakataon. Kahit may sapilitang pananahimik, nais pa rin nilang malaman na ang kanilang kinatawan ay patuloy sa pagtatayo, pagbawi at pagpapalawak dahil kailangan maghari si Terra.